Si Bulaklak, si Bulaklak at Atienza, mga kaibigan. Ito, iba rin ng ano nito eh. Hindi pa rin nagbabago ugali nito si Atienza. Pambobola pa rin. Oh, ano sabi ngayon ni Kwan itong si Lito Atienza? Palibasa, ilang termino naging mayor si Atienza? 7 na taon yan, 3 termino. Naging alkalde ng Maynila si Atienza. Tanong nyo sa akin, o tanong ko sa inyo, ano nagawa ni Atienza legacy sa Maynila? Isa lang. Ihanap nyo nga kami. Meron ba? O ngayon, eto sumasakay siya ginagamit niyang deodorizer ng mabantot na imahe niya, si Isko Moreno. Ginagamit niya para pabanguhin niya yung sarili niya sa media. Eto. Palibasa, wala siyang maipagmalaki. Hindi siya maka-display ngayon ng gusto. Wala siyang makabayong issue kasi wala siyang accomplishment. Wala siyang maipagmalaki. Kahit congressman Ano ba party list ito? Di ba party list ito? Ang totoong party list niya, Atienza, alam niyo ba kung ano? Habang buhay. Party list. Kailan pa naging congressman yan? Bakit hanggang ngayon congressman? Yan isa pa. Si Atienza, ang classic example, dapat i-abolish na Alam niyo kung bakit? Walang katapusan ng term pag party list. Hindi ba yung regular congressman, 3 term lang yun? Ito, kailan pa ito? Kung di ako nagkakamali, unang naging party list congressman ito, 2013 pa ano na ngayon? Nakailan term na siya? Mga kaibigan. At saka sa batas, wala naman Wala sinasabing, kung hanggang kailan o kung ilang termino lamang, walang limit, ibig sabihin, pagka party list congressman ka. Yan. Ngayon, wala siya maipagmalaki. Sana, total, nagbabayad siya sa media. Diyan magaling yan bakit hindi mo sabihin ano nagawa mo bilang congressman? Sige nga, ng party list. Sige nga, diyan sa buhay party list. Ano nagawa nyo? Meron ka ba naiakdang batas? Na naging batas? Wala Sa Maynila, meron ba napakinabang sa iyo Maynila? Bilang congressman ka. Nung mayor nga, hindi nakinabang sa iyo Ngayon, sumasakay siya para yung popularidad ni Isko Moreno, masalinan siya ng popularity ni Isko Moreno. Very popular si Isko ito pa isang tatapatin ko kayo. Alam ba ninyo na isa sa mga presidentiable sa 2022 o nagbabalak, very obvious, na may balak tumakbong presidente sa 2022, sino? Pinakamalakas. Manny Pacquiao. Pero alam nyo, pagpasok ni Isko, sapaw silang lahat Kung si Pacquiao hindi mapabagsak sa boxing, mapapabagsak ni Isko Moreno yan. Kung ngayon tatakbo si Isko presidente. Ito itong taong ito, tatakbo si Isko Moreno presidente kung meron halimbawang alalan. Tatalunin niya yan si Pacquiao. Nawala sa picture si Pacquiao. Alam nyo, kumikilos ang makinarya. Merong nagpapakilos para mapag-usapan si Isko Moreno, lalo sa mga yung mga YouTube. Nagkalat siya, mga hindi kilalang tao. Magugulat ka.
ngayon, sumasakay dyan si Atienza para magmukha siyang dakila. Di ba? Kung ano yung imahe ni Isko, mahawa sa kanya. Di ba? Mapahawa siya. Mahawahan. Mga kaibigan. Yun nga ang ginagamit niya ngayon, yung mural. Ha? Mga kaibigan. Si Atienza wala ito. Bulok ang style nito Laging pagbududahan mo, motibo nito lagi sa pagpuri, panay ang puri kay Isko ngayon, di ba? At kung magsalita, kami. Yan, ganyan magsalita yan. Kunyari, papasalamat siya raw kay Isko Moreno dahil daw sa pagsisikap nito na maibalik sa City Hall yung mural painting ni Botong Francisco. Ngayon, sabi pa, nandamuho si Atienza ang bulaklak. Mabubulaklak, kaya mahilig sa bulaklak to kasi bolero to Mabulaklak, manloko to Mga kaibigan Ang sabi, Mayor Isko and I. Si Mayor Isko daw at siya are both fully committed. Fully committed daw to pursue, para daw ipagpatuloy ang intensyon ng resolusyon na inihain daw nila, nananawagan ng congressional inquiry tungkol doon sa mural. No! Eto. Isinasabit ni Atienza yung sarili niya doon sa hangarin ni Isko na maibalik yung mural. Dahil yan merong mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Maynila. And of course, sa Pilipinas. Alam nyo, ang Maynila, pag sinabi mo Maynila, Pilipinas yan. Kaya hindi mo maialis na ang atensyon ng tao, lalo't may ganyang mga kahangahangang nangyayari sa Maynila, dyan matuon ang atensyon ng lahat ng tao. Sapagkat yung Maynila, pag sinabi mo, kahit sa abroad, pag sinabi mo Maynila, ang ibig sabihin nun, Pilipinas. Di ba? Yun ang katumbas. Eto ngayon. Ito si Atienza, di ba mural itong pinag-uusapan? Yung mural na yun, mayroong mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Maynila. Di ba? Kailan pa nagkaroon ng malasakit ito si Atienza sa nagpahalaga ito sa kasaysayan? Wala naman akong matandaan Katunayan, nung nakaupo si Erap kasi dati niyang amo Yung presidente si Erap, di ba? Parehang lollipop niya kay Erap. Di ba? Mga kaibigan, yung pong ginawa ni Erap na paglapastangan sa mga heritage, yung pong mga pamana ng kasaysayan, katulad ng Army and Navy Club, property ng Maynila yan. Yung Philippine National Bank building sa Escolta, hindi ba nila pastangan ni Erap, giniba pareho yan? Ipinakontrata yung Army and Navy Club sa mga incheck. Palibasa, yung kumontrata nung Army and Navy Club na nagtayo ng casino, ang pangalan, Simon Pass, di ba? Yun, tandaan niyo yung pangalan Simon Pass. Inchik yun. Yung mayabang yun. Ngayon, di ba, yung Army and Navy Club, ano na yan heritage yan mga kaibigan At yung compound ng Army and Navy Club
Napakaraming puno ron. Hindi ko alam. More or less, 100 puno yun eh. Yung mga puno ron, mga kaibigan, matanda pa dun sa Army and Navy Club. Akalain nyo, pinaputol ni Erap lahat yun. Walang nagsalita. Ultimo si Atienza. Lalo si Atienza. Bakit? Kasi yung Simon Pass na kinontrata ni Erap na magtayo ng casino doon sa Army and Navy Club, ano rin yun eh. Kasabwat din ni Atienza nung panahon niya yun eh. Nung siya mayor sa Maynila. Natatandaan ba ninyo na mayor yan si Atienza? Diyan sa tabi ng Army and Navy Club. Actually yun, property pa rin yun ng Army and Navy Club eh. Yung itinayo doon na restaurant, Fisherman's Wharf ba yun? Pangalan nun? Yung pangalan ng restaurant, sa tabi ng Army and Navy Club. Hindi ba mga may-ari niyan, yan sila Kimong, tsaka yung Pass na yan. Kasosyo si Atienza. Kaya hindi niya, kaya tahimik siya. Nung si Erap ang kumamkam nung kwan. Baka wala tayong kamalay-malay. May sosyo din si Atienza dyan kay Simon Pass eh. Di ba? Ngayon, dito sa PNB building, yan, dapat paimbestigahan ni Mayor Isko Moreno. Pinagibayan ni Erap. Nung yan ay sinisimulang gibain, napabalita, igibain, binenta ni Erap, di ba? Sino bumili niyan? Magkano binili yan? Yan ba'y napunta ang pera sa Manila City Hall? Yung Army Navy Club, napunta ba? Dineklara ba yan? Yung mga bayaran na nangyari? Ngayon, yung PMB building, meron ako natatanda mga arkitekto, grupo ng mga arkitekto, kinundi na nila. Yung noon, plano pa lang, na pag-iba sa Philippine National Bank building sa Escolta. Hindi ba ngayon plano ni Isko Moreno ibalik ang dating ganda ng Escolta, di ba? Mga i-restore, mga kaibigan. Paano mong ibabalik ang ganda na wala yung isang makasaysayang building dyan? Ang sabi ng mga arkitekto nga, ang gumawa niyan kinikilalang arkitekto sa buong mundo na Pilipino. At yan heritage yan. Sabi ng mga arkitekto, kinundi na nila yon, pero walang nangyari. Kamukat-mukat mo, biglang nasunog, wala namang umuukupa dun sa building, nasunog yung building. Bakit? Para ma-undervalue, mapuwersa, walang makatutol, na yun ay gibain. Di ba? Mga kaibigan, sipin mo, ano pa? Ano ba ang naging proyekto ni Atienza sa panahon niya? Alin, yung Baywalk? Yan ang bumaboy sa Manila Bay. Unang-unang bumaboy dyan, si Atienza. Di ba napakapanghin ng Baywalk nung araw? Nung pinalagyan niya ng mga walwalan yung kahabaan ng Rojas Boulevard, yung seawall. Ang panghi. Doon na ang iyan, lahat doon na umaagos sa Manila Bay. Si Atienza ang unang bumaboy dyan Kaya nung makabalik si Mayor Lim, pinagiba lahat yung mga establishmento ron. Ano pa ginawa ni Atienza? Yan ba nagpapahalaga sa kasaysayan? Yan ba tunay na nagmamalasakit? Ano pa ginawa niyan? Yung Avenida Rizal, akalain mo isara sa trapiko, tinayuan ng park yung gitna nung kwan, ginawang plaza.
yung Avenida Rizal. Eh di nagka-leche-leche ang traffic sa Maynila, di ba? Sa Avenida, kung saan dumaan yung mga jeep na maliliit ng karsada ron. Oh, nagka-traffic ng ilang taon. Ginastusan ng malaki para makapagnakaw. Akala mo kung mapagsalita ito, malinis na tao. Alam mo, ito si Atienza, pagdating sa pagmamalasakit sa kasaysayan, pagpapahalaga sa kasaysayan, at saka laban sa corruption, ito ang pinakahuling tao. Isa siya sa pinakahuling tao na pwedeng magsalita. Eh katakot-takot na pambababoy ang ginawa niya sa Maynila eh. O eto, naipaliwanag na ba ni Atienza yung pagpapagiba sa dating High Alay building? Isa pa yun. Yun, heritage din yun. Ano nangyari doon? Akalain mo pinagiba yun? Tatayuan daw ng justice, Hall of Justice. Asan? Mga kaibigan, dapat demanda yan eh. Di ba? Dapat mademanda yan eh. Kasi mo katakot-takot ang ginawang paglapastangan niya si Atienza. Ano ginawa niya sa Maynila? Dakilan-dakila ang papuri ni Atienza ngayon kay kay Isko Moreno eh. Ha? O, bakit kaya? Baka ungkatin eh. Di ba? Asan yung nangyari sa High Alay? Anong ginawa mo sa High Alay building? Ha? Atienza. Oh. Paano malilimutan ng publiko yan? Ang laki ng ang daming nagalit kay Atienza, hindi lang taga Maynila. Ha? Lahat ng dumadaan sa Avenida Rizal, ultimong jeep, ultimong pasahero, ultimong mga taga-ibang lugar na peste sa traffic doon sa ginawa ni Atienza. Ginawang park o plaza, yung pong yung Avenida Rizal, kung di ba naman, ewan ko kung, ito dapat pa-check up din sa mental to eh. Akalain mong karsada yun eh. Gawin mong plaza, magkapera lang kayo. Ha? Kinabitan ng tiles. Ano nangyari? Ayun, nag-standby yung mga pokpok doon. Ha? Doon ang bilihan ng mga maruming babae, oh. Ha? Mga kaibigan, mga nakadroga pa, yung mga nagsisinghot. Oh. Ano pa mga atraso nitong si Atienza? Yung Plaza Miranda, binaboy niya, no? Tinan mo itsura ngayon ng Plaza Miranda. Ginawang Rome. Ha? Nilagyan ng malalaking haligi ron na poste. Mga akala mo yung Roman, di ba? Gothic. Oh. Alam nyo, hindi yan ang Plaza Miranda, di ba? Sabi ko nga lang sa inyo ni isang araw, dapat yung Plaza Miranda i-restore. Kahit symbolic man lang, itayo dyan ang entablado para sumimbolo bilang bastion of freedom of expression. Press freedom, yan. Sapagkat, yung Plaza Miranda, ang ginagamit ng lahat kapag may mahalaga silang ipababatid sa taong bayan. Pati na lahat ng mga naging leader sa Pilipinas, presidente, diyan nagtatalumpati. Hindi ba kasaysayan yan? Ha? Ano pinagagawa nito? Diyan nagsimula na yung lumaganap na yung vendor. Pinalaganap na ng administrasyon ni Atienza na baboy. Oh. Kaya sana may makapagparating yan eh. Ibalik niya, gibain mo yung ginawa ni Atienza riyan. Tapon mo sa bahay ni Atienza yung mga pinagtatayong poster yan. Ginastosan din eh. Pinondohan din niya ng City Hall eh.
Magkapera lang sila mga kaibigan Ha? Oh.